Last Sunday, kayo ho ba'y na-bless sa ating pong mensahe? Wala bang natulog sa inyo? Hindi kayo makakatulog doon. Alam nyo, yung speaker ho ay matalik kong kaibigan. Matagal na ho kami, in fact, halos sabay kami sa CCF. So, sinasabi ko na sa inyo, lahat ng sinabi niya, hindi totoo. Okay? So, magkaibigan ho kami na matalik niya ni Edwin. Kami ho ay naging accountability partners. Magkasama kami sa D-Group. So, lahat ho ng journeys namin sa CCF, basically magkasama kami. Kung nasaan ako, anong ginagawa ko, lagi ho kami magkasama. And I believe, lahat po tayo na bless. I was there last Sunday, naikinig po ako sa kanya. Talaga naman hong mabibless tayo doon sa kanyang mga sinare sa atin because he talked about pursuing intimacy with God through worship and thanksgiving. Pero po yung mensahe niya last Sunday about pursuing intimacy, hindi lang ho yung last Sunday. In fact, yung buong January po, ang topic natin is about pursuing intimacy. Ngayon makita natin o maintindihan po natin bakit po ang tema natin for the month of January is about pursuing intimacy. Kasi po we started yung taon po natin with a nationwide prayer and fasting event. Hindi ho ba? So maganda ho yung ginagawa na yung direksyon natin because ang desire po natin ay lalong maging malapit sa Panginoon. Now, ang isipin natin, bakit kinakailangan tayong lahat sama-sama, we should all have this as a goal that we should pursue intimacy with God. Because at the end of the day, ang end result should be tayo po'y maging Christ-like. Tama ho ba yun? We have to pursue Christ, we have to pursue intimacy with God, pursue Christ, and be like Him. Yun po ang ating, at the end of the day, ito po yung magiging basihan ng ating paglago kung tayo po ba ay nagiging kawangis ng ating Panginoong Jesucristo. So pwede ho bang sabihin nyo sa katabi ninyo, pursue Christ and be like Him. Okay, ulitin nga po natin, pursue Christ and be like Him. Last day ho, yesterday sa CCF, in fact, it was a 4-day conference na ginanap po sa CCF Center na ito po inatenda ng napakaraming mga delegates, hindi lang po sa Pilipinas, maging mga international delegates. And natutuwa ho ako kasi sa isang corner, nakita ko na meron hudong table para sa Where is Word na t-shirt. Sino sa inyo nakakaalam ng Where is Word? Ayan, ito po ay apparel or t-shirts wherein makikita ho natin yung mga Bible verses na nakasulat sa kanilang mga t-shirts. And yung may-ari po nito is a CCFer. In fact, yung mag-asawa po, they attend our couple small group. Okay? Ngayon, nagkikwentuhan kami ng isang beses, tinanong ko siya, sabi ko, anong challenge or anong problema ang na-encounter mo? Ngayon na nakikita kong napakalaki naman, napakalakas ng inyong negosyo, itong pagbibenta ng Where is Word. Sabi niya, I think, Pasudani, ang isang major challenge namin ngayon ay yung pagdami ng imitation. Yung pagdami ng gumagawa ng fake na Where is Word t-shirt. Can you just imagine, yung biblical shirts, okay, yung t-shirt na supposed to be pang-Christian, ay ini-imitate na rin. Pero natuwa ako sinabi niya. Sabi niya, pero hindi talaga sa akin problema. Pwede nating isipin na nababawasan kami ng sales kasi in principle, may nagnanakaw ng aming shirts. But at the same time, hindi ako nalulungkot dahil natutuwa din ako. Sabi ko, bakit ka natutuwa? Kasi ipinapakalat nila yung aming advocacy. Sabi niyo na, Pastor Danny, at the end of the day, it's not just about making money, but spreading the word through our t-shirts. So kung yun ang paraan nila at paraan ni Satanas ng pagnanakaw at pagbabahagi, hindi niya naiisip na kada imprentang ginagawa nila at naisusuot ng iba ay naibabahagi pa rin ang Panginoong Jesucristo. So yun yung concern. Ini-imitate maging ang kanyang t-shirt. But you know what? We are actually living in a world of imitations. Naintindihan po natin, ang lahat ng mga bagay ngayon ay ginagaya niya. Ginagaya na. Alam po ba ninyo kung ano ito? That's Eiffel Tower. Where is Eiffel Tower located? In Paris. But alam po ba ninyo na hindi po ito Paris? Ito po ay sa China. Ang tinatawag po nila dito ay Paris in China. Can you just imagine, maging ang Paris, nadala na ho sa China. So ano pa ang pwede natin maisip? Hindi lang ho mga bagay ang ginagaya. Even the birds, they also imitate.
Ginagaya din nila ang mga different voices and sounds. Again, we are living in a world of imitation. Hindi lang ang mga ibon, maging ang mga sapatos ay ginagaya na rin. So recently, napansin ko na medyo may sikat na produkto ang Adidas. Ang tawag po nila dyan ay yung Stan Smith, okay? So, meron tayong kasama or member na nabili niya fake. Okay? Merong original na Stan Smith, yung isa, Satan Smith. Peke. Okay? So, isipin ninyo, maging ang mga sapatos ay ginagaya na rin. Alam ba ninyo na hindi lang boses, hindi lang sapatos, hindi lang t-shirt ang ginagaya. Meron pong games na ang tawag ay gaya-gaya putumaya. So panoorin po natin itong game na ito. Tukoy ko mata. Tukoy ko mata. Pipip! Uy, wag tayo malabila. Ulang man tayo plato. Ulat lang. Pasok ka to. Listen. Sure lang. Ulang man ta. Ano na? Tatlunang mata. Iyo, wala ng bula ba? Tawag na ba? Bisa kawat. Bula ba kayo ng tao? Concentrate. Hulirin yun. Hulirin mo yun. Mata yun. Dalawa. Alam mo niyo, kaya ho hindi lahat ng bagay pwede nating gayahin, okay? Pero ang problema ho, kapag meron tayong nagagaya na nagdadala din sa atin sa kapahamakan. So ganyan ho yung nangyari dun sa bata na ito. Meron siyang ginaya, pero nagdala sa kanya sa kapahamakan. Again, we are again living in a world of imitation. And I'm sure, kilalang-kilala po ninyo kung sino ito. Si Willie Nepomuceno, and ito, sino po ito? John Santos. Sila po, pareho, ay kilalang-kilala sa panggagaya. Tama ho ba yan? Anong ginagawa nila? They impersonate. Okay? They are so-called impersonators. Dahil po sa kanilang kasikatan, kaya ho, sumikat din yung mga kalokalike. Hindi lang ho kalokalike ang sumikat, nasundan po ito nung your face sounds familiar. Okay? So ito po mga taong ito, ang tinatawag sa kanila ay impersonators. So ano pong ginagawa ng impersonator? Nanggagaya sila. They impersonate. So impersonate po to assume the character or appearance of, especially fraudulently. Ibig sabihin, nanggagaya sila ng merong panluloko or merong panliling lang. Okay? Ano pa? To imitate the appearance, voice, or manner of mimic. Ibig sabihin, no, yung mga entertainers, that's what they do. They entertain people sa pamagitan po ng gagaya. In other words, marami pong mga tao, they imitate for a living. Naintindihan po natin, si Willie Nepomuceno, si John Santos, and even when my wife and I, when we went to Las Vegas, nakita ho namin na maraming mga taong nasa kalsada, ganyan ang ginagawa nila. They imitate a person to make a living, para ho sila ay kumita. Now, ang tanong ho, kung kayo ang ginagaya, how would you feel?
Kung kayo ang gagayahin, halimbawa, ginagaya ka ng isang tao, ginagaya yung gestures mo, ginagaya yung pananalita mo, ginagaya maging ang pananamit mo, ano pong inyong mararamdaman and how would you react? Will you be angry or will you be happy? And I'm telling you, marami kaming kinakausap na mga tao, big deal sa kanila ito, issue ito. Why? Dahil maraming mga tao, they feel na hindi tama para sa isang tao, nagayahin ng isang tao. And we counseled a lot. May isa kaming kinounsel, na galit siya sa kanyang bilas kasi lahat ng meron siya ay ginagaya. Bibili siya ng bag, gagayahin. Bibili siya ng damit, gagayahin. Magpo-post siya, gagayahin. So ang feeling niya, naiinsulto siya. Meron akong kinausap na binatilyo, nagagalit siya at naiinis siya dahil ginagaya siya ng kanyang kaibigan. So, may mga tao na hindi natutuwa kapag sila ay ginagaya. Now, ang tanong, bakit tayo magagalit kapag tayo ay ginagaya? When in fact, si Apostle Paul himself, anong sinabi niya sa 1 Corinthians 11 verse 1? And you should what? Imitate me. Hindi niya lang sinabing imitate me. And sinabi niya, you should. Sa Tagalog, dapat mo akong gayahin. You should imitate me. Sa ibang version, anong sinabi niya? Follow my example. You don't just imitate me. Ang sinasabi niya, sundan ninyo ang aking mga ginagawa. So yung imitate or follow, the question is, who are we following? Kung si Apostle Paul, sinasabi niya sa kanyang mga disipulo, you follow my example. Now ang tanong, tayo po as believers, tayo po bilang mga magulang, tayo po bilang mga empleyado, tayo bilang mga anak, sino ang ating mga ginagaya? Sabi niya, follow my example. Sino po ang ating sinusundan? Now, meron akong kaibigan, kausap ko siya kagabi. Kinikwento niya sa akin kung ano nangyari sa kanya nung namatay yung tatay ng isang matalik niyang kaibigan. So, yung burol po, nasa Araneta Avenue. Okay? So, ang ginawa niya, pumunta siya ng Araneta Avenue. Pagdating niya ng Araneta Avenue, inilalabas na ho yung kabaong. So, isinakay na ng karo. So, dahil isinakay na ng karo, aalis na yung sasakyan. So, ang ginawa niya ho, sumunod siya sa convoy. Okay? Sunod ng convoy. Tapos, pumunta ng Caloocan. Pagdating ng Caloocan, pagpasok niya ng sementeryo, nalapitan niya yung sasakyan ng karo. Ang nakita niyang picture, ibang tao. Sabi niya, pare, talagang hindi ko alam kung anong nangyari sa akin. Kasi, ang haba ng mga sasakyan. Sinundan ko sila, pero nagulat ako, paglapit ko sa sasakyan, ibang tao. Nung tinawagan, nasa Caloocan siya, nung tinawagan niya yung kaibigan niya, alam niyo kung nasaan? Nasa Novaliches. In other words, mali yung kanyang sinundan. So the question is, tayo, meron ba tayong mga ganong pagkakataon na meron tayong sinusundan sincerely, but all of a sudden, na-realize natin, yung palang ating sinusundan ay mali. So, who are we following? And another question is, who are we imitating or who is imitating us? Sino ang mga gumagaya sa atin? Kung meron tayong sinusundan, sino naman ang gumagaya o sino ang mga sumusunod sa atin? Ngayon, bilang mga magulang, tandaan po natin na meron tayong mga anak and our children reflect the personality of their parents. Yesterday, kausap ko yung anak kong bunso. Anong sabi ko sa anak kong bunso? Sweetheart, tandaan mo, your character reveals or reflects our behavior as well. Anong sinasabi ko sa anak ko? If you will misbehave, people will think na ganyan din ang ginagawa namin. Kung nagmumura ka, people will think na kami nagmumura. Kung mahilig kang magsugal, people will think na mahilig kami magsugal. Kung mahilig kang mag-computer games, people will think na mahilig kami mag-computer games. Hindi natin maiaalis yun sa mga tao. Tama ho ba yun? Na kung anong nakikita nila sa mga anak, iisipin nila na most likely ganun din ang mga magulang. Why is that? Because children, normally, they reflect the personality of their parents. Now, tayo bilang mga magulang, sino rito mga may anak na? Okay? Lahat tayong may anak na. Or hindi lang tayo may mga anak na. If you are a supervisor, kung ikaw ay isang D-group leader, kung ikaw ay isang uncle, meron kang mga taong nasa paligid mo na meron silang kakayanan na gayahin ka.
meron bang pagkakataon na nakita ninyo yung anak ninyo? Nakita ninyo yung kapatid nyong mas bata? Nakita ninyo yung empleyado ninyo? Nakita ninyo yung kaibigan ninyo na meron silang sinasabi or meron silang ginagawa na alam ninyong sa inyo nakuha? Meron ba kayong ganon? Na nakita ninyo yung anak ninyo, mahilig manguyakoy, anong sasabihin? O, tingnan mo yung anak mo, pareho mo, ang hilig manguyakoy. Meron ba kayong anak na ayaw kumain ng isda? Ano sabihin? O ayan, kasi ayaw mong kumain ng isda. Yung anak mo rin ayaw kumain ng isda. Meron kaming matalik na kaibigan. Alam ninyo, ito talagang literal, hihimatayin kapag ka nalaglagan ng butiki. Totoo. Anong nangyari ngayon? 4 ang anak niya, lahat ng anak niya takot sa butiki. Anong pwede natin sabihin? Nako, nagaya ito sa akin. Na ang tanong, kung meron tayong mga tauhan, kung meron tayong mga kapatid, kung meron tayong mga anak, can we confidently say, or maganda ba para sa atin na sabihin natin sa kanila, you follow my example? Na ang tanong, if you are a father, if you are a mother, palagay ba ninyo, pwede nating sabihin sa ating mga anak, anak, gayahin mo ang lahat ng ating ginagawa. Kayo po bilang mga magulang, gusto nyo bang gayahin ng mga anak ninyo eksakto kung anong ginagawa ninyo? Palagay ninyo, mga magulang. Kapag may problema, sabihin nyo sa anak ninyo, pag may problema, anak, gayahin mo ako. Pag may traffic, anak, gayahin mo ako. Anak, may problema kami ng nanay mo, gayahin mo ako. Anak, medyo kulang tayo sa pera, gayahin mo ako. Anak, meron tayong pupuntahan. Pwede ho ba natin sabihin sa mga anak natin, I'm telling you, tayo mga magulang, alam natin na meron tayong pwedeng sabihin sa anak nating gayahin, pero marami tayong mga ginagawa na takot tayong gayahin ng ating mga anak. Tama ho ba yun? Kasi alam natin na meron tayong nagagawa at meron silang nakikita at naririnig sa atin na hindi tama. And I'm telling you as a father, wala po akong kredibilidad. I don't have the credibility and even the integrity to tell my children na gayahin ninyo ako. Dahil kung ako lang ang gagayahin ng mga anak ko, pangit ang buhay ng mga anak ko. That's why even si Apostle Paul, anong sinabi niya? Imitate me. Pero hindi niya sinabing imitate just me. Imitate me as I imitate Christ. Tingnan niyo ang anak ko. Kagabi, habang ginagawa ko yung message ko, kagabi ko lang nakita ito Ito yung panganay ko. Nagulat ako na meron pala siyang pinost sa Facebook. Anong sabi niya? As a child, we had a broken relationship. As a teenager, I've seen you hurt with my wrong actions, yet you helped me make things right with all the hardships. As an adult, the one who is guiding me in on how to be a better father in the future, to be the best I can be. Can I be a good dad like you, or a good husband? Can I serve my family too? Time will come, I will be there with all your guidance. I'm not giving up because you never did. I was so surprised na sinulat ito, nabasa ko ito about 12 midnight. Isipin niyo po, nakakataba ng puso kung mababasa mo yung sinusulat ng mga anak mo na sinasabi nila na gusto kong maging kagaya mo. I want to be a good father and I want to be a good husband like you. And I'm sure meron tayong kanya-kanya mga flaws. Ako, marami akong flaws. Kaya even si Apostle Paul, nung sinabi niyang, you should imitate me, nag-set siya ng panibagong standards. You should imitate me just as I imitate Christ. Ang sinasabi ko sa mga anak ko, anak, alam ninyong naging buhay ko. Alam ninyong mga naging desisyon ko sa buhay. Alam ninyong mga naging sabit ko sa buhay. Alam ninyo anong naging struggles ko sa buhay. That's why I'm telling you, hindi ako ang gagayahin ninyo, but you imitate the things that I imitate from my Lord Jesus. Naintindihan po natin? Imitate me as I imitate Christ. That's why we have to be constantly reminded that we have to pursue Christ and be like Him. Sabihin niyo po sa katabi niyo, pursue Christ and be like Him. Kanina sinabi natin na may mga ibang tao, people imitate others for a living. Tama ho ba yan?
May mga tao na ginagaya nila yung ibang tao para sila ay kumita. Now, as Christians, as believers, we have to understand na nung sinabi ni Paul na imitate me just as I imitate Christ, as Christians, we should live to imitate Christ. If other people, they imitate others for a living, as Christians, we should imitate Christ or we should live to imitate Christ. Tayo ay dapat mabuhay para ho tayo maging kawangis ng ating Panginoong Hesukristo. Now, this guy, okay, si Clayton, okay, he is a professional baseball player. Anong sinabi niya? Because we call ourselves Christians, our actions need to reflect who? Reflect the image of Christ. And again, sinabi ko kanina na as parents, kinakailangan aware tayo sa behavior o sa ginagawa ng ating mga anak. Hindi natin sila sasabihang magpakabait ka kasi nakakahiya ako. Kung hindi, dapat silang magpakabait kasi si Christ ang nire-represent nila dahil ang mga magulang nila ay tinatawag ding mga Kristiyano. If our children, if they reflect the personality of their parents, tayo po bilang mga anak ng Diyos, tayo po bilang mga so-called Christians, we too should reflect the image of our Lord Jesus. Because in the book of 2 Corinthians chapter 3 verse 18, basahin po natin sabay-sabay, go. So all of us who have had the veil removed can see and reflect the glory of the Lord, and the Lord, who is the Spirit, should be what? He makes us more and more like Him as we are changed into His glorious image. If our children, they reflect the image or behavior or personality of their parents, tayo po, being so-called children of God, we are to reflect the image of our Lord Jesus. Again, we have to pursue Christ and be like Him. Sabihin niyo sa katabi ninyo, pursue Christ and be like Him. Ngayon, I'm sure, marami sa atin, nakakita na tayo ng sticker sa isang sasakyan na nakasulat ay ganito. Anong sabi diyan? Do not follow me, I am lost too. Tayo ba, pwede ba nating sabihin sa mga anak, mga kaibigan, mga kasama natin sa church, sabihin natin, alam mo, for now, I am still in the process, okay, of being transformed by God. Do not follow me because I am lost too. Anong sabi? Fools who follow fools are greater fools. And nabasa ko, I used to be a mountaineer. And as a mountaineer, syempre gusto mong marating yung peak. Yun yung goal mo makapag-camp ka. I remember, I think this was about in the year, mga 1994 ho ito, na kami nung aking kaibigan, umakyat kami sa Mount Makulot. Ito ang peak ng Mount Makulot. Napakaganda ho siyang bundok. Pero, alam ba ninyo na hindi ako yan. Kinuha ko lang ho sa Google yan. Alam ninyo na yan ho ang gustong-gusto kong makita at mapuntahan. Naakyat ko ang Makulot, pero hindi yan na Makulot. Dahil napunta ho ako sa kabila, sa Makulit. Bakit? Kasi yung kaibigan ko, sabi ko sa kanya, kumuha na tayo ng porter. Sabi niya, madali lang umakyat doon, may trail naman. O sabi ko, sige, kung sigurado kang makakarating tayo sa peak, mauna ka, susunod ako. Alam niyo nangyari? Nagkaligaw-ligaw kami, hindi kami napunta sa side na ito ng Makulot. Dahil hindi alam nung pupuntahan ko at nagmarunong siya doon sa aming pupuntahan, maging ako naligaw dahil yung kaibigan ko ay naligaw din. Si Charles Barkley, and I'm sure kilala ninyo siya. Anong sabi niya? I am not a role model. Just because I dunk a basketball doesn't mean I should raise your kids. I am not a good example. Yun ang sinasabi ni Charles Barkley. Huwag ninyo akong gayahin. Huwag ninyo akong sundan. Huwag ninyo akong pamarisan because I am not a good example. I am not a good role model.
Now, yung binasa natin kanina na sinabi ni Apostle Paul, and you should imitate me just as I imitate Christ. Chapter 11 po ito. Bago mag-chapter 11, anong chapter? Ang galing ninyo. Pinahanga ninyo ko. 1 Corinthians chapter 11 verse 1. Bago ho mag-chapter 11, ito yung sinabi niya, ito yung sinabi ni Apostle Paul. Chapter 10 verse 32. Do not cause anyone to what? Stumble. Ang sinasabi niya, as Christians, as believers, ang Corinthian po, sila ang pinakapasaway. Sila ang pinaka-matitigas ang mga ulo. Sila po ang pinaka-problematic na church. That's why, ito pong letter ni Apostle Paul, he reminded the so-called Christians and believers, do not cause anyone to stumble because ang Corinthians po ay kilala sa community as a problematic church. Instead of winning people to Christ, ang buhay nila ay nakakastumble ng mga tao. That's why yung mga tao, sinasabi nila most likely, ganyan ba ang mga Kristiyano? Kaya ni-remind niya, do not cause anyone to stumble. Follow me as I follow the example of Christ. Now the question is, are we imitating Christ or imitating somebody else? Kung hindi si Kristo ang ating pinamamarisan, kung hindi si Kristo ang ating ginagaya, sino po ang ating ginagaya? Are we imitating Christ or somebody else? Another question is, whose image are we reflecting? If we are imitating Christ, if we are becoming Christ-like in all areas of our lives, we will definitely reflect Christ. Naintindihan po natin? If we are imitating Christ, we will be reflecting Christ as a result. Kung hindi si Kristo ang ating ginagaya, yung pong buhay natin ay magpapakita ng iba ring character. So, are we imitating Christ or we are imitating somebody else and whose image are we reflecting? Now, in the book of John, chapter 8, verse 44, basahin po natin sabay-sabay, go. For you are the what? The children of your father. Sino yung father? The devil. So if we are not imitating Christ, sino raw ho yung posible nating ini-imitate? Sino raw po? Okay, sabi niya, for you are the children of the father, of your father, the devil. So if we are not a genuine follower of Christ, if we are not imitating our Father, therefore, anong sinasabi niya? You are the children of your father, the devil, and you love to do the evil things he does. If we are not imitating Christ and we are not being transformed into the image and likeness of Christ, most likely, we are imitating another father. So ang sabi niya, because you love to do the evil things he does, you are like your father. Kagaya ka rin ng tatay mo. So anong sinabi niya? In verse 44, sino bang tatay? He was a murderer. He hated the truth and he lies. It is consistent with his character, for he is a what? A liar and the father of lies. If we don't reflect the image of Christ, kung hindi nakikita sa atin yung katangian, and kung ang nakikita sa atin ay ganito, murderer, he hated the truth, he lies. Therefore, the devil himself is a what? He is a liar. Now, ang tanong, tayo ho ba ay constantly, is it a habit for us na magsinungaling? Sinong guilty? Pag tinanong ka, work ka na, lapit na mi, naliligo ka pa. Meron mo bang ganon? May kilala ba kayong ganon? Christian yon. Bakit hindi natin sabihin, pasensya ka na, nasa bahay pa ako. Pasensya ka na, malilate ako. Bakit kinakailangan tayong magtago or magsinungaling? Kung pwede naman nating sabihin, pag kami tumawag, sabihin mo, wala ako. Christian yon.
Oh. Pag tinanong ka, kamusta ka? May problema ka, anong sagot mo? Okay lang. Naiintindihan po natin? If we have this habit of constantly lying, pero ang justification natin, white lies, red lies, brown lies, lie lies, hindi po pwede. To God, a lie is a lie. Why? Because if we are habitually lying, we are like that father, the devil, because he is a liar. What else? He is a murderer. It is his desire. Anong sabi niya? Sabi sa John 10:10, the thief comes to steal, kill, and destroy. And I'm telling you, kaya sinabi doon that the devil is like a roaring lion, looking for someone to devour. Dahil yun ang gusto niya. He is a brutal killer, murderer. That's his desire. What else? He is a thief. Ninanakaw niya ang ating relasyon sa Diyos at ninanakaw niya ang ating relasyon sa ating pamilya. Kaya maraming mga tao, maraming mga pamilya ang nasisira dahil may isang lalaki o may isang babae ang nalinlang ni Satan na nagumon sa droga, na nagumon sa computer addiction, na nagumon sa gambling, na nasira ang pamilya dahil sa pambababae. The thief comes to steal because he is a thief. What else? He is a deceiver. Mapanlinlang. Okay? Mapaggawa ng kwento. That's why yung slandering, yung paninirang puri, yung pagchichismis, yung gossipel sharing. Okay? It's the work of the enemy. May kilala ba kayong mahilig manchismis? May kilala ba kayong mahilig mag-usap o magkwento patungkol sa buhay ng ibang tao? At may kilala ba kayo na tinatawag ng mga Kristiyano pero pumupunta kung saan-saan para lang sirain yung pagkatao ng isang tao? Hindi yan galing sa Diyos. Sabi nito, the devil is a deceiver. He is a liar. Now, if we somehow follow this behavior, we have to do some processing. Tignan natin, am I reflecting the character or the image of Christ, or am I reflecting the character of the devil? Are we a liar? Do we lie? Do we engage? Ang murder, hindi lang physical na pagpatay. Yung sa isip na pagpatay, we are also a murderer, a thief, and a deceiver, and divider. Do we cause division? Meron bang nag-aaway-away dahil sa atin? And ang nakakalungkot, that in the Philippines, tayo po'y lumalago, dumadami ang churches sa Pilipinas because of division. Marami nag-aaway-away na ministries because of division. Marami nag-aaway-away sa D-group because of division dahil merong taong nagkukos ng division, and Satan is the destroyer. The devil is the destroyer. So mag-reflect po tayo. Do we reflect the image of Christ or do we reflect, sabi ron, you are like your father, the devil, a liar, murderer, thief, deceiver, divider, and a destroyer. The question is, are we imitating Christ or we are imitating somebody else? Whose image are we reflecting? Pursue Christ and be like Him. Sabihin niyo po sa katabi ninyo, pursue Christ and be like Him. And I'm sure, marami po sa atin, kilala ninyo ito. Sino po ito? Si Stephen Curry or si Steph Curry. Kapatid ho siya ni Mariah at saka ni Jim Curry. Hindi yan. Anong na-notice ninyo kay Steve Curry? Every time he makes a shot, anong ginagawa niya? He points to God. So yung mga tao, inisip nila, bakit siya palaging gumaganon? Hindi naman sinasabing, you're the man. Iba yan, ha? You're the man. Saan ginagawa niya, every time makakashoot siya, tumuturo siya sa taas. Anong sabi niya? I do a little sign on the court every time I make a shot or a good pass, and I pound my chest and point to the sky. Why? It symbolizes
that I have the heart for whom? For God. It's something that my mom and I came up with in college, and I do it every time I step on the floor as a reminder of who I am playing for. Is it his nature or somebody else influence him to be like that? Meron ho ba nag-influence? Meron ho ba siyang ginayahan? Sino po? My mom. Yung nanay niya ay nag-reflect ng Christ-likeness sa kanyang anak. Can you just imagine? Si Steve Curry is one of the best or one of the best NBA players. In fact, sa history, tinaro niya na si Larry Bird. Yung point si Larry Bird, nung season niya habang siya naglalaro, ngayon na-break na niya, batang-bata. Can you just imagine, as famous as he is, anong sinabi niya? I do this to remind me. Ano yun? To remind me that I have a heart for God. But it's because of the influence of her mother. So as a parent, as a mother, as a father, as an employer, as a D group leader, what do we reflect and what do they imitate na nakikita nila sa atin? Pursue Christ and be like Him. In 1 Timothy chapter 11, basahin po natin, go. And insists that everyone learn them. Anong sinabi ni Apostle Paul? Teach these things and insist that everyone learn them. This is the letter of the Apostle Paul kay Timothy, his disciple, a very young disciple. Ano lang yung ituro niya? In verse 12, don't let anyone think less of you because you are young. Instead, be an example. Pero si Apostle Paul, hindi po nagsasabi ng isang bagay na himself ay hindi niya ginagawa. Kaya sinasabi ni Apostle Paul to kay Timothy, dahil si Apostle Paul, ginagawa niya ito. So sa kanyang disciple, anong sabi niya? Be an example to all believers. Ano yung tinuturo niya na magiging modelo sa mga taong nakapaligid kay Timothy? How do we become godly example for others? Ito yung sinasabi niya, simply be a Christ-like or godly example that others would follow. Ano yung sinabi niya? Be an example to all believers in what? In what you say. Be an example in the way you live. Be an example in your love, in your faith, and in your purity. So una, sabi niya, be an example in speech. If we have to model yung mga bagay na sinasabi natin sa mga taong nakapaligid sa atin, what do people hear from us? Kung nasa loob tayo ng bahay, anong naririnig sa atin ng ating mga kasambahay? Kung nasa loob tayo ng bahay, anong naririnig sa atin ng ating asawa? Kung nasa loob tayo ng bahay, anong naririnig sa atin ng ating mga anak? Yung mga youth, yung mga kabataan na umaattend ng Elevate, yung mga so-called Christians, pag nasa loob kayo ng bahay, anong naririnig sa inyo ng inyong mga magulang? Kapag nasa eskwelahan kayo, anong naririnig sa inyo ng inyong mga kaklase? Yung mga empleyado, yung mga boss, kapag nasa kumpanya kayo, anong naririnig sa inyo ng mga taong nakapaligid sa inyo? Anong sabi? Be an example to all believers in speech. Anong naririnig nila sa inyo? Yung language. Or in Ephesians chapter 4 verse 29, anong sabi po rito? Basahin natin, go. Don't use foul or abusive language. Ang tanong, sa loob ng bahay natin, meron ba kayong kilalang Christian yon? Nagmumura. Meron ba kayong kilalang Christian yon? Mahilig sumigaw. Meron ba kayong kilala Christian yon? Masakit magsalita. Christian yon. Anong sinabi? Be an example in your speech. Ano pang sinabi sa Ephesians? In verse 31, get rid of all what? Bitterness, rage, anger, harsh words, and slander. Kapag nasa harap tayo ng lamesa, kapag nagkikwentuhan tayo ng mga kaibigan natin, nagmamanifest ba
sa mga sinasabi natin, yung galit natin sa ibang tao. And I'm sure may kilala kayo na every time maghaharap kayo, every time mag-uusap kayo, ang pinag-uusapan ninyo ay taong wala doon. At ang lahat ng sinasabi natin ay galit natin sa taong wala doon. Chismis, slander, hatred, anger, or bitterness natin sa taong wala doon. Are we an example sa ating speech? Anong sinabi? Get rid. Tanggalin mo na yan. Get rid of all bitterness, rage, anger, harsh words, and slander. Be an example sa ating mga pananalita. Pangalawa, be an example to all believers in the way you what? In the way you live. Ang tanong, anong nakikita sa atin ng mga taong nakapaligid sa atin kung paano natin ipinamumuhay ang ating mga sarili? Tandaan natin, if we are a parent, children see, children do. Yung pagtrato natin sa kapwa natin, yung pakikipagtransaksyon natin, yung pagdadrive natin, lahat yan ay pinagmamasdan ng mga nakababata sa atin. Kung tayo mga Kristiyano and we're trying to win our siblings, we're trying to win our parents, we're trying to win our in-laws, we're trying to win our friends, pero pag nasa labas tayo, anong sinasabi nila? Tingnan mo pare, totoo bang nagbago na itong kaibigan natin? Tignan mo pare. Sasabihin ng nanay mo, oy anak, talaga ba nagbago na itong kapatid mo? Ba't pareho pa rin ang ginagawa? Mahilig pa rin makipag-away. Ang tamad pa rin. Mahilig pa rin mag-computer games. Mahilig pa rin magsugal. Mahilig pa rin maglasing. Mahilig pa rin sa bisyo. May nagbago ba sa kanyang buhay? And the way you live, children see, children do. The question is, what do people see from our actions, habits, and ways? And kung anong ginagawa ng ating mga anak, most likely, yun din ang ating mga ginagawa. And I'm sure, and I remember, pinakita ko na sa inyo yung picture namin ng tatay ko. When I was about 11 years old, ang tatay ko na sa harap ko, ang hawak ko, bote ng beer. Bakit? Hindi ako sinisita ng tatay ko sa pag-inom dahil kainuman ko yung tatay ko. Why? Because my father is a drinker, what do you expect? Ang tatay ko yung babaero, what do you expect? Children see, children do. What do they see that we do? Anong nakikita nila ng mga taong nakapaligid sa atin? Now, in Philippians chapter 2, verses 5 to 7, basahin po natin go, you must have the same attitude that Christ Jesus had. In verse 6, ano pong sabi? Though He was God, He did not think equality with God as something to cling to. Anong ginawa ng Panginoon? Instead, He gave up His divine privileges. He took the humble position of a slave. Anong sabi? He gave up, He was humble, He was a slave. In the way we live, be an example to all believers in the way we live. Now, ang tanong, are we like Jesus? Are we selfless? Are we willing to give up some things na palagay natin na importante sa atin para sa welfare ng ibang tao? Are we like Jesus? Are we selfless? Are we humble? And a lot of people, sinasabi nila, ako, sobrang humble ko and I'm proud of it. Are we humble like Jesus? And are we servants for others? Like Jesus, He was a slave to His children. Now, yung humility test. Ano yung test ng humility? Alam niyo po, ang isang taong ordinaryo, yung mapagkumbaba, nababago at nalalaman natin kung talagang humble, okay, or may humility, yung test sa position. May kilala ba kayo? Na ang bait-bait, na ang humble-humble, noong nagkaroon ng title, nagkaroon ng position, yumabang. May kilala kayo? Okay, test of position. What else? Test of possession. Nung walang-wala, kaibigan ng lahat. Nung walang-wala, ang bait sa lahat. Ba, nung may bagong motor, may bagong kotse, bagong bahay, isnabero na. Meron kayong kilalang ganon?
The test of humility is through the position, possession, and even power. Nung ordinaryo, mabait, naging kagawad, naging konsyal, naging kapitan, naging vice mayor, mayor, naging pulis, naging sundalo. And I'm not saying all. Marami akong kilalang nasa posisyon, nasa power, pero very humble. I have a general friend. Kaibigan ko, ang dami kong kaibigang opisyal. Pero makikita ninyo yung pagpapakumbaba. But for the others, hindi kayang dalin yung power. Okay? Ano pa? Yung popularity. Yung kasikatan. Okay? Sumikat lang. Dumami lang ang friends sa Facebook. Ba? Ano ba? Popularity. What else? So, ang sabi dito ni C.S. Lewis, anong sabi niya? Humility is not thinking less of yourself, it is thinking of yourself less. Are we humble like Jesus? And be an example to all believers. Anong sabi doon? Be an example to all believers in your love. Sa pamamagitan ng ating pagmamahal. So the question is, anong klaseng pagmamahal ang nakikita sa atin ng ating mga anak? Anong klaseng pagmamahal ang nakikita sa atin ng mga taong nakapaligid sa atin? For the others, sometimes, yung sincerity ng pag-ibig hindi nakikita because we are not consistent. If we tell the people around us, if we tell others, if we tell our children, if we tell our spouse that we love God, ang tanong, mahal nyo ba ang Diyos? Mahal ba natin ang Diyos? Nakikita ba ng ating mga anak? Nakikita ba natin ng ating pamilya na talagang mahal natin ng Diyos? Do we spend time with God sa prayer? Do we read the Bible? Pero sinasabi natin, mahal natin ng Diyos. Pero ito, tandaan po natin, two important commands. Dalawang napaka-importante. Anong sabi doon? Love God with all of your being. Love God with all of your heart, soul, and mind. Pangalawang commandment na importante, anong sabi? Love others. Do you know that our love for others is the evidence of our love for God? Kung hindi natin kayang ipakita ang pagmamahal natin sa ating kapwa, huwag na tayong lumayo. Pagmamahal natin sa ating kapatid, pagmamahal natin sa ating kamag-anak, pagmamahal natin sa ating mga anak, pagmamahal natin sa ating asawa, pagmamahal natin sa church, pagmamahal natin sa mga taong nakakasalamuhan natin, how can we say we love God? Our love for others is the manifestation or evidence of our love for God. Be an example to all believers in your love. And last, and be an example to all believers in your faith. Ano pong sabi sa James chapter 1 verse 6? Go. But when you ask, you must believe and not doubt, because the one who doubts is like a what? Like a wave of the sea, blown and tossed by the wind. Meron daw mga tao na parang alon. Yung kanilang pananampalataya, it's like a roller coaster. Tataas at bababa. May mga taong kapag walang pinagdadaanan, kay buti-buti mo, Panginoon. Talaga nagpupuri. Nagka-problema sa pera. Lord, bakit ka ganyan? Pray naman ako ng pray. Nag-fasting pa ako. Nag-prayer and fasting pa ako. Tapos hindi mo dinidinig yung panalangin ko. Pag naayos na, kay buti-buti mo, Panginoon. Nag-away ng asawa. Lord, bakit ka noon? Hindi mo binabago yung asawa ko. Naayos yung asawa. Kay buti-buti mo, Panginoon. Nagkasakit. Lord, bakit ganyan ka? Bakit ako nagkakasakit? Naintindihan po natin? Kapag maayos ang lahat, kay buti-buti ng Panginoon. Kapag may pinagdadaanan, nagtatampo sa Panginoon. May kilala ba kayong ganon? Christian yon. Anong sabi? Be an example doon sa ating pananampalataya. Yung pananampalataya natin, if we want others to follow and come to know Jesus, dapat makita nila na very consistent yung ating foundation, yung ating faith sa ating Panginoon. Kapag nakikita nilang palaging nayayanig, kapag nakita nilang palaging nagsishake, pag nakikita nilang palaging nagwe-waver yung faith natin sa Panginoon, they will have this question, totoo kayang Kristiyano ito?
Kung siyang matagal nang umaattend sa church, Christian yun. Palagi nagtatampo sa Diyos. Palagi nagre-reklamo. Palaging meron sumbong. Palaging nakasimangot. Christian yun. Be an example in your faith. So how's our faith in times of crisis, in times of challenges, temptations, and trials? Christian pa rin ba tayo? And last, be an example to all believers in your what? Purity. Alam niyo po, it doesn't mean, yari singles, nagkaroon tayo ng experience, hindi na tayo pure. Ang purity natin, hindi sa standards natin. Ang purity natin sa standards ng Panginoon. When we surrendered our lives to Jesus, alam niyo po, as if sinasabi natin sa Panginoon, Lord, I for myself, I am unclean. Okay? Naintindihan po natin? Anong sinasabi natin? Cleanse me, purify me. Pakalinisin mo po ako, Panginoon. If you are asking God to purify us, kinakailangan meron tayong partisipasyon. Kinakailangan mag-cleansing din tayo. Hindi natin pwedeng sabihin na maliligo ako, pero ang damit na sinusuot natin, mabaho. Hindi natin pwedeng sabihin, maglilinis ako, pero hindi tayo nagsasabon. Naintindihan po natin, kinakailangan, kung gusto nating maging malinis, panatilihin natin ang ating kalinisan. Now, yung in terms of purity, kamusta po ang mga mata natin? Kapag nakakakita tayo ng billboard, magaling yung anak ko, ang babae, itong bunso ko. Kapag nagdadrive yan, ang talas ng mata niyan. Lahat ng billboard, kapag kami sexy, tinatakpan ng mata ko, nagdadrive ako. Okay? Why? Kasi yung anak ko, ang desire niya, maging pure nung eyes ng daddy niya. Okay? How are we in that area? Ano pong mga tinitingnan natin? Saan natin itinututok ang ating mga mata? In your eyes. Ano pa? Yung thoughts. Alam po ninyo, our eyes, it's like a camera lens. Intindihan po natin? Kapag ka ang camera lens tumutok, ibig sabihin, magkiklik. Okay? Ang tinitignan natin, para ho natin click. Halimbawa, akong lalaki, nakakita ako ng babae na sexy, tapos in-entertain ko na yun, nag-click na ako doon. Kapag nag-click ako, yung thoughts, ibig sabihin, nakasave na sa memory ko. Naintindihan po natin yon. So, yung ini-entertain ng aking mata, for example, kapag gumagawa ako ng message, kapag nakakita ako ng picture ng babae na sexy, do I struggle? Of course. So, what do I do now? Ang ginagawa ko, Lord, I pray that you will protect my eyes, that you will protect my mind, that you will protect my heart, so that I will not sin against you. Purity with our eyes, thoughts, in our hearts. Purity with our lips, yung mga sinasabi natin. And purity sa ating mga buhay. But, alam po ninyo, there are things na iniisip natin hindi nakikita ng ibang tao. Yung panonood ng pornographic videos, yung pagtingin sa pornographic pictures, at the end of the day, kung iniisip nating walang nakikita, walang nakakakita, una, let me remind all of us, wala tayong iniisip at wala tayong ginagawa na hindi nakikita ng Diyos. Wala tayong ini-entertain, wala tayong iniisip. Huwag nating isiping walang nakakakita. At the end of the day, lahat ng tinatago nating marumi sa ating isip at puso lalabas. Why? Because out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Basurang nilalagay natin, basurang ilalabas natin. And I'm telling you, especially for the parents, we cannot talk about purity sa ating mga anak if we ourselves are not pure. Hindi natin masasabi. Hindi natin pwedeng sabihin sa anak natin, huwag kang magmumura kung tayo namumura. Hindi natin pwedeng sabihin sa anak natin, huwag kang maglalasing, tayo naglalasing. Hindi natin pwedeng sabihin sa anak natin, huwag kang mag-ubos ng oras sa games, tayo mahilig sa games. Hindi natin pwedeng sabihin sa mga anak nating anak, huwag kang mag-engage ng pornographic videos or pictures. Pag sinabi ng mga anak natin, Dad, yung laptop mo, puro sexy na babae. Hindi na po natin, one time, about last week, nagda-drive ako, kasama ko yung panganay kong anak, nakatira sa amin, sa mother ko, ihatid ko siya.
So all of a sudden, sabi ng anak ko, Pa, I just wanna share with you, one time, nag-Facebook ako, may nag-chat sa akin na former schoolmate ko. Sabi niya ganon. So sabi ko, ano nangyari? Sabi nung babae, JV, you look so hot today. You look so hot. Tapos, hindi ko alam kung nag-thank you siya. Tapos sumunod, nagpakita ng picture. Underwear. Tapos, sumunod, wala na. So, walang nakakakita sa anak ko. Pero alam niyo yung ginawa ng anak ko? Ano bang ginawa niya? Binlock niya. Binlock niya yung babae. Pero natutuwa ako because sinabi niya sa girlfriend niya kay Honey at sinabi niya sa akin for accountability. Why is that? Because I constantly tell my children to guard their eyes, to guard their minds, to guard their lips, because my children's desire, si JV, si Renzo, and si Eliana, is to remain pure before, to remain pure in the very eyes of God. Na ang prayer nila is to remain a virgin hanggang sila ay magkaroon ng asawa. I don't have the integrity to tell my children about purity if I for myself, kung ako'y nag-engage ng pornography. Tandaan po natin, we have to model. Lahat ng sinasabi sa atin at the end of the day, it's about being Christ-like. Okay? We have to imitate Christ, as we have to tell others to imitate us as we imitate Christ. Sabihin nyo nga po, pursue Christ and be like Him. Tayo po'y manalangin.